Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang naghahasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa'y siyang magpapasibol at magpapabunga sa mga pananim. Uusbong muna, saka uhay ang pagkatapos ay maihitik sa mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad itong ipagagapas sapagkat dapat nang anihin. Sa ano natin iahambing ang pag-aari ng Diyos? Sabi pa ni Jesus. Anong talinghaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalay, ano pat ang mga ibon ay makapamumugad sa mga sanga nito. Ang salita'y ipinangaral ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng maraming talinghagang tulad nito, ayon sa makakaya ng kanilang pangunawa. Hindi siya nangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga, ngunit ipinaliwanag niya ng sarilinan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinabati at pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng linggo, araw ng Diyos, araw ng simbahan, at kaya tayo naririto dahil tinawag tayo ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. At batiin nyo nga yung katabi nyo, sabihin nyo sa katabi nyo, pagpapalain ka ng Diyos. At tunay ngang ang pinagpapala ng Diyos ay ang mga kabahagi sa kaharian ng Diyos. Ang mga pinaghaharian ng Diyos. Tingnan mo nga yung katabi mo, mukha bang pinaghaharian siya ng Diyos? O baka ibang naghahari sa Kanya? Mukha bang naghahari ang galit? Mukha nang ang aga-aga, mukha nang masungit. No? O mukhang pinaghaharian ng kapayapaan kasi siguro nga lahat tayo may pinagdaraan ng pagsubok pero maaliwalas pa rin ang mukha. Ngayong araw na ito, tanungin natin ang ating mga sarili, pinaghaharian ba tayo ng Diyos? Ano bang naghahari ngayon sa puso mo? Galit, inis, inggit, sama ng loob, lungkot. Pagdasal natin sa misang ito. Kaya natitiyak ko marami sa inyo dumayo pa sa Quiapo sapagkat gusto natin pagharian tayo ni Jesus Nazareno. Yung gusto at pinagdarasal, mahal na pong Jesus Nazareno, maghari ka sa akin, maghari ka sa aming pamilya,
Maghari ka sa aming bayan. Pumalakpak ng mas malakas. Papaano maghahari ang Diyos sa atin? Sa Ebanghelyo ngayon, 2 talinghaga ang ibinigay sa atin ni Jesus Nazareno. Kaya 2 aral din ang nais kong ibahagi sa inyo. Papaano tunay na maghahari sa atin ang Diyos? Papaano tunay na pagpapalain tayo ng Diyos? Una raw daw po na magandang paalala sa atin, lahat tayo may kailangang gawin. Sabihin mo nga sa katabi mo, may kailangan kang gawin. Yung sana ang una nating itanong sa mahal na pong Jesus Nazareno, ano po ang kailangan naming gawin? Kasi minsan, alam nyo po, bato-bato sa langit, tamaan wag magagalit. Minsan pag tayo nagsisimba, ang laman lang ng ating isip at puso at bibig ay kung ano ang dapat gawin ng Diyos. Aminin natin, hindi po ba lagi ang laman ng dasal natin? Mahal na pong Jesus Nazareno, pagalangin niyo ako, pagalangin niyo asawa ko, patapusin niyo yung anak ko, pasensuhin niyo naman ang buhay ko, bigyan niyo ako ng trabaho, bigyan niyo na ako ng visa, pagbaguhin niyo na yung biyanan ko. Aminin natin, ang laging laman ng dasal natin, parang inuutusan natin lagi ang Diyos. Ang laman lagi ng panalangin natin, anong dapat gawin ng Diyos? Di po ba? Natanong din po ba natin minsan, ano po bang dapat kong gawin? Baka sabihin ng Nazareno, lugi naman ako sa inyo eh. Lagi na lang akong may ginagawa. Wala namang kayong ginagawa. At pag hindi ko nagawa yung gusto ninyo, nagtatampo na kayo sa akin. Di na kayo babalik dito. Titiwalag na kayo, lilipat na kayo sa ibang sekta o kung ano man, o hindi na kayo magsisimba. Nakita nyo sa talinghaga, maging sa unang pagbasa, sa paghahari ng Diyos, meron daw naghasik ng bini at nagtanim. Meron daw nagtanim, may gumawa. Alam nyo mga kapatid, kaya daw minsan, hindi pa nangyayari yung himala. Kaya iba sa atin nagtatanong, Lord, kailan ba mangyayari yung himala mo? Kailan ko ba matatanggap ang pagpapala mo? Para tayong nag-aantay sa Kanya. Pero alam niyo, sa totoo lang, may inaantay din pala siya sa atin. May kailangan tayong gawin. Ano kaya yung kailangan nating gawin? At minsan nakala natin kaya hindi natin ito magawa-gawa dahil sino ba naman ako? Mahina lang ako, tao lang ako, maliit lang ako. Nakita nyo sa talinghaga, kahit daw butil lang ng mustasa, kahit napakaliit lang yan, lalago yan, yayabong yan, at mamumunga yan. Kaya huwag tayo mag-atubili, huwag tayong matakot, huwag tayong mangamba, huwag tayong magdalawang isip, kahit maliit lang yan, kahit isa lang yan. Kung gagawin natin, yun, dun pala mangyayari ang himala. Kaya ngayong araw na ito, una nating tanong sa mahal na pong Jesus Nazareno, ano po ang kailangan at dapat kong gawin? Gaya ng pagtatanim sa talinghaga. Baka bago maghimala, kailangan mo munang magpatawad. Meron ka pang, kaya siguro kanina, pinaghaharian ka ng sama ng loob. Kasi hanggang ngayon, hindi ka pa nagpapatawad. Baka kailangan mong gawin, magsabi ng totoo. Kailangan mong gawin, maging tapat sa asawa mo. Kaya siguro pinagdadasal mo, pumasa na yung divorce para maghiwalay na kayo. Dahil
sukang-suka ka na, nagsasawa ka na. Baka kailangan mong gawin, sumunod ka na sa magulang mo, umuwi ka na. Ano yung kailangan nating gawin? Makakailangan mo maging tapat na sa negosyo mo. Tigil mo na yung pandaraya. Tapusin mo na yung bisyong yan. Nakakasira lang yan sa pamilya mo, sa buhay mo, sa kalusugan mo. Kahit maliit, kahit minsan pinapasok ng demonyo sa atin, hindi ka na magbabago. Wala ka namang magagawa. Sabi nga ni Mother Teresa, kung hindi mo kayang magpakain ng 100, magpakain ka kahit 1 tao lang. Kahit maliit lang yan. Kahit minsan lang yan. Kahit isa lang yan. Kailangan may gawin ka. Ang ikalawa daw po, opo, nakita natin sa talinghaga, nagtanim siya. Pero anong sabi? Pagkatapos nun, magpapatuloy na siya ng kanyang ginagawa araw-araw. Tutubo at lalago ang bini nang hindi niya nalalaman kung papaano ang lupay magpapasibol at magpapabunga sa pananim. Napansin niyo po yun? Pagkatapos daw niyang may gawin, may mga bagay na hindi na siya ang may kakayahang gawin. Hindi naman niya kaya magpaulan. Hindi niya kaya magpaaraw. 'Di ba pag nagtanim, alam mo ba 'yung nangyayari sa ilalim ng lupa? Hindi. Hihintayin mo na lang na umusbong iyon. Naalala ko po nung bata ako, may experiment kami, nagtanim kami. Masyado akong makulit, masyado akong mausisa. Sabi ko, ano kayang nangyayari doon sa ilalim ng lupa? Kaya araw-araw, binubungkal ko, sinisilip ko yung buto. Ayun, bagsak ako sa project kasi hindi tumubo. Sabi ng teacher, bukas ka kasi ng bukas, kailangan nakatakip yan. Dahil hindi raw gagana yung buto kung hindi ito mananatili sa ilalim. Kaya kung kanina sabi ko, lahat tayo may kailangang gawin. Ang ikalawa rin daw, aral at paalala. Hindi lahat kaya nating gawin. May kailangan din ipagawa sa Diyos. Minsan kaya tayo napakalungkot, kaya tayo nagiging miserable, kasi gusto natin tayo ang may lahat kailangang gawin. Gusto natin tayo yung may control. Gusto natin lahat tayo masusunod. Pero ngayon paalala din sa atin, oo, may kailangan tayong gawin, pero hindi lahat kaya mong gawin. May kailangan din gawin ng Diyos. May kailangan din ipagkatiwala at ipaubaya sa Diyos. Kaya kanina ang unang tanong, Panginoon, anong kailangan kong gawin? Ang ikalawang tanong, Panginoon, ano ang kailangan kong ipagkatiwala sa inyo? Mga kapatid, huwag kayong uuwi. Mamaya, kung hahaplos kayo sa paanan ng Nazareno, sa halip na kung ano pa yung sabihin natin, yung dalawang tanong na yun, magandang dasal sa araw na ito. Panginoon, anong kailangan kong gawin? Panginoon, anong kailangan kong ipaubaya at ipagkatiwala sa inyo? Sabi ko nga kanina, nag-aantay tayo ng himala. Pero siguro nga kaya hindi pa mangyari-yari ang himalang yan, hindi pa natin naisa sa puso ang dalawang bagay na ito. Lalo na yung ipagkatiwala ang Diyos, sa Diyos. Siguro nga, may mga bagay na hindi natin, wala na sa kamay natin. Hindi lahat ng tao magagawa mong mahalin ka. Hindi lahat ng tao magagawa mong mapasaya mo. Kung inaantay mo yung oras na lahat ng tao aayon sa'yo, maghihintay ka hanggang bumalik na ang Panginoon at katapusan ng mundo.
Kung aantayin mo, Father, saka na ako gagawa ng mabuti. Pag mayaman na ako. Ewan ko kung kailan mangyayari yun. Saka na ako maglilingkod sa Nazareno. Pag maayos na ang buhay ko. Kailan pa kaya yun? Saka na ako titino. Pag maayos na ang mga anak ko. Hindi po. Siguro nga ngayon may pinagdarasal kayo. Lord, ginawa ko naman ang lahat. Pinalaki ko namang maayos yung anak ko. Bakit? Ganun siya ngayon, matigas ang ulo. Ba't nalulun sa masamang bisyo? Bakit panay bagsak na lang lagi? Ipagkatiwala mo rin sa Kanya. Nagawa mo na. Sana nga nagawa mo ang dapat mong gawin ngayon. Baka ang kailangan, ipagkatiwala mo siya sa Diyos. Isama mo siya. Ilapit mo siya sa Diyos. Yung kabuhayan mo, yung mga plano mo sa buhay, nagawa mo na, nagsumikap ka sa pag-aaral mo, ginawa mo mabuti ang trabaho mo, baka maganda rin, ipagkatiwala mo, isama mo ang Diyos sa iyong mga plano at pangarap sa buhay. Sa pagpapatuloy ng misang ito po yung ating ipagdasal na maging bahagi tayo sa paghahari ng Diyos, na mangyari na ang Kanyang pagpapala at himala. At papaano raw po yun mangyayari? May kailangan ka pang gawin. At higit sa lahat, may kailangan ka pang ipagkatiwala, ipaubaya sa Diyos. Kaya't magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, nais po naming maging bahagi ng iyong kaharian. At dito pa lang sa lupa, maghari nawa ang iyong kapangyarihan sa amin. Maghari ka sa aming puso. Minsan, puno kami ng ligalig, galit, pag-aalala, litong-lito kami, naliligaw kami, natutokso kami, at minsan ay kumakapit kami sa patalim at sumasang-ayon sa kasalanan. Maghari ka sa amin, linisin niyo po kami. Mahal na pong Jesus Nazareno, nakikinig po kami ngayon. Ano po ba ang dapat naming gawin? Ano ang dapat naming simulan na hanggang ngayon ipinagpapaliban namin? Ano rin po ang dapat naming ipagkatiwala sa inyo? Patawad po kung minsan inilalagay na namin sa aming mga kamay ang lahat-lahat sa buhay. Patawad po kung minsan nais namin kami ang laging masunod. Kaya nga minsan parang inuutusan ka na lang namin. At kaya lang kami pumupunta sa iyo dahil may hinihingi kami sa iyo. Narito po kami ngayon, ipinagkakatiwala ang lahat sapagkat alam namin kayo po ang makapangyayari sa lahat. Kayo po ang may hawak sa lahat-lahat sa aming buhay. Ano po ang dapat naming gawin? Lalo na ang mabuti at tama. Ano po ang dapat naming ipagkatiwala upang mangyari na ang himala? Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen.